Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po na po, tayo na po ay tumayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Jesus. Heavenly Father, Panginoon, nagpapasalamat po kami, O God, sa panibagong umaga, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, O God. Salamat pong muli, Lord, sa privilege, Panginoon, na kami pong muli ay dinala mo, Panginoon, sa bulwagang ito, O God. Upang, Lord, mabigyan ka ng, Lord, kapurihan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, at sa pag-ibig mo, O God, na patuloy po namin nararanasan sa aming mga buhay, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, inaanyayahan po namin ang iyong presensya, O God. Lord, na maranasan po ng bawat isa, Panginoon. At Lord, huwag mong hahayaan, Panginoon, na matapos ang gawain ito, O God, na wala pong nangyayari sa aming mga buhay. Hallelujah. Lord, tunay nga, Panginoon, na kay buti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, patuloy mong inaabot ang aming mga kamay, O God. Kaya't, Lord, karapat-dapat lang, Panginoon, na ikaw ay papurihan, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, Panginoon, samahan mo po kami, O God. Patuloy mong iparanas sa amin, O God, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Jesus, Jesus. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong saliksikin ang aming mga puso. Lord, kung may karumihan kang nakikita, Panginoon, sa aming mga puso, O God, Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon, upang, Lord, kami po ay makapagsampa, Panginoon, ng may malinis, Panginoon, na puso, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming bigyan ng, Lord, mapagpakumbabang puso, Panginoon. Hallelujah. Jesus, Jesus. Continue to mold us, Panginoon, into your likeness, O God. Continue to fix our eyes on you, O God. Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik po namin lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo lamang. Just we pray. Amen. Hallelujah. Excited po ba tayong magpuri sa Lord? Amen. Mahina po yata. Excited po ba tayong magpuri sa Lord? Amen. Amen.
Patuloy po natin bigyan ng papurihan ng Panginoon. Jesus, hallelujah.
sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sa amin ay Jesus, tunay nga Lord, na kay buti mo Panginoon. Jesus, salamat Panginoon sa iyong presensya, O God. Salamat Panginoon sa pagmamahal mo sa amin. Jesus. Hallelujah. Sa kabila ng lahat, Panginoon, patuloy pa rin namin nararanasan ang pag-ibig mo, O God. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. But Lord, salamat, Panginoon. Dahil patuloy mo kaming inaabot, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy mong buksan ang aming mga puso. Manahan ka, Panginoon. Kumilos ka, O God. Huwag mong hahayaan, Panginoon, na matapos, O God, ang gawain ito, Panginoon, na walang nangyayari sa aming mga buhay, na walang nababago, Panginoon, sa aming buhay. Tunay nga, Lord, na gusto po naming maglingkod sa iyo. Hindi dahil sa pagpapaalam mo, Panginoon. Gusto naming maglingkod, Panginoon, dahil minamahal ka namin, Panginoon. Yung pagmamahal na totoo, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Lord, sa umagang ito, Panginoon, tinataas po namin ang buhay po ng aming pastor, Panginoon. Na siyang magbabahagi na yung salita, O God. Lord, give us the wisdom, Panginoon, na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Na Lord, upang ma-deliver niya po ng maayos ang iyong mga salita, O God. At Lord, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga spiritual ears, O God, na makikinig, Panginoon. Nawa, Lord, ito po ay maitanim sa aming mga puso, Panginoon, at magamit po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Kumilos ka, Panginoon. Sa iyo lang po, Panginoon.
papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise, 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 praise. Praise God. Okay na. Good morning. Kumusta ang pagsalubong natin kay Owan? Nagtiwala ba tayo sa ating Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang mga pangako? Kasi may nagsasabi at talaga namang hindi tayo ligtas sa pag-alala, at to the point na yung pag-aalala kasi pumupunta sa pagkatakot, di ba? May narinig nga akong kapatiran natin at talaga naman, magdamag daw na inaabangan niya yung kanyang bubong na baka liparin. Talagang halos parang gustong humiwalay ng bubong. Walang ligtas sa pag-alala. Pero kaya nga, yung salita ng Diyos ang dapat natin panghawakan, di ba? Sabi nga ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. At sabi rin ng salita ng Diyos, di ba, na be strong. Be strong. Kaya nga, kung talagang nagtitiwala tayo sa Panginoong Diyos, sa Kanyang salita, bagamat nag-aalala tayo, pero mahalaga yung may laman ang puso't buhay natin ng mga pangako niya. At talaga namang mabigat talaga yung nangyari ng uwan na yan. Yung music team kahapon, matindi ang pag-aayos nila dito. Napansin nyo ba, nandito na yung drum set. Kasi halos sumabog yan dito lahat sa lakas ng hangin. At kung natatandaan nyo, di ba, yung speaker na yan nasa ibabaw, pati yung speaker, oh. Pero iba naman yan kung bakit nagkaganyan. Tumira dyan anay, hindi bagyo. At nasa ibabaw dati niyan. Imagine, nung kami umaga, pagkatapos, nung Monday, pagkatapos ng uwan, edi sabi nung anak ko, si Jose, si Joel, patingnan ko, nakita niya yung speaker na nandito na. Imagine, ang bigat niyan. Ang lakas talaga nung hangin. Nandiyan na. Kaya praise God, salamat sa music team. Inayos nila lahat ito kahapon. At yan, nakita nyo, nandito na sila. Lumiit na yung lugar ng drums and organ, si Jerry at saka si Benson. Pero ang mahalaga, sabi ko nga, kung talagang tayo ay nagtitiwala sa salita ng Diyos, hindi ko sinabing hindi tayo mag-aalala. Ako man, hindi ako nakatulog magdamag. Kasi inaabangan natin kung ano yung mangyayari, di ba? Pero minsan talaga nag-aalala tayo. Pero sabi ko nga, kaya nga yun yung title ng mensahe natin sa umagang ito. Okay? Minsan nag-aalala tayo. At hindi natin napapanindigan. Kung talagang tayo ay patuloy na sinasabuhay ang naririnig natin, ang sabi nga ng title, nawala na si title. Okay. Ito yung title. When God speaks, we fail to trust Him. Yan po tayo pupunta ngayon. And let's pray. Ang maraming Diyos na nasa langit, sa matamis na pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Lord, salamat po sa napakagandang umagang ito na patuloy niyong inihahanda ang aming puso upang patuloy na marinig namin ang pagpapaalala,
sa pamamagitan ng mensahe at mga salita nyo sa buhay namin ito. At patuloy po akong nagpapakumbaba, gamitin nyo lamang po ako para sa inyong kaluwalhatian, your instrument, at ikaw ang maitaas sa buhay ko, sa mga salitang mahayag sa aming kalagitnaan, at sa puso ng bawat isa, na gawin yung matabang puso ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga puso upang ang maririnig po namin sa umagang ito, hindi lang narinig, kundi maipapumuhay po namin ito. Lalo na po sa mga panahong nangyayari na ito sa buhay namin. Nandiyan ang calamities, kaguluhan, kahit sa gobyerno namin, ang mahalaga, Panginoon Diyos, kami po ay nananangan, nagtitiwala lamang sa inyong kapangyarihan, Panginoon Kristo, at sa kapangyarihan, authority ng inyong salita. Salamat, maluwalhati po namin kayo sa mensaheng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen and amen. Pati nga yung doon, hindi pa tapos. Nagpa-chainsaw kami. Yung mga mangga dyan sa kabila, hindi pa tapos. Bagsak lahat, yung malalaking puno ng mga mangga dyan sa kabila. At talaga namang hindi pa natin alam ang bukas. Di ba? The Bible says, it's just the beginning. Sabi ng Panginoon. Kung titingnan natin sa Gospel, sa Mateo 24, it's just the beginning. It's like, ano yung sabi? It's like babaeng nanganganak sa sobrang bigat at hirap na mangyayari. Pero kaya po tayo dinadala dito para pagtibayin po ang ating pananampalataya. Amen. Yun ang mahalaga. Okay. Sa simula pa lamang, nagsalita na ang Diyos. Okay? Nagsalita na ang Diyos sa simula pa lamang. Sa Genesis chapter 1 pa lamang, sinabi niya, alam natin lahat ito, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. At sinabi niya, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari. Nangyari. At sinabi na naman ng Diyos, magsama-sama si sandako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari ito. At pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halaman na nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. At sinabi uli ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Sinabi uli ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga, ibig sabihin maraming buhay, ibig sabihin mga isda, lahat ng nandun, mga nilalang doon sa tubig. At sinabi rin niya, sa himpapawid, magkaroon ng mga ibon, mga lumilipad na mga bagay. At sinabi na naman ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa naman. Maaamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga hayop, sa dagat, sa himpapawid, at lahat ng hayop sa kalupaan. Alam natin ito. The creation, sa simula pa lamang. Okay? Tandaan po nating lahat, okay? Tandaan po nating lahat ito. Lahat ng creation ay nilalang sa pamamagitan ng salita. Okay? Nang sinabi ng Diyos magkaroon ng ganito, ng ganoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang sinabi, nalalang ang lahat na nandito sa daigdig. Kaya nga, ang sabi ni Apostle John, sabi ni Apostle John sa John chapter 1 verse 1 to 3, ang sabi niya, okay, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama na ng Diyos. Sa simula pa lang, nandun na ang salita. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya ng salita. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.
Naglalaro ng isip nyo kung sino to. Alam natin lahat ito. Amen? At gusto kong i-remind tayong lahat that God has spoken and has done clearly ang lahat ng ito. Ang ating Diyos ay nagsalita ng malinaw na malinaw. At bukod pa rito, ang kanyang mga sinabi, ang kanyang mga salita ay perpekto. Perpektong sumasailalim sa kanyang banal na katangian at banal na kalikasan. At ang maganda po nito, itong salita, inaakay at dinadala naman tayo sa ikabubuti po nating lahat. Sa ikabubuti nating lahat. All things work together for good to those who love God and for them who are being called according to His purpose. Sa ikabubuti nating lahat. Kaya nga minsan, akala lang natin, may mga nagsasabing, natutulog ang Diyos. Hindi. Hindi natutulog ang Diyos. Meron siyang layunin sa lahat ng nangyayari. Kaya nga mahalaga yung salita. Kung naintindihan natin ang kahalagaan ng salita sa buhay natin ito, meron po siyang gustong ipaalam sa bawat isa sa atin. Kaya inaakay at dinadala naman tayo nito, ulitin ko, para sa ikabubuti po nating lahat, itong salita. Unless talaga na dekorasyon lang itong Bible sa ating mga pamamahay. Pero ito nag-aakay sa atin sa ikabubuti nating lahat. At para maluwalhati natin ang ating Diyos na buhay. Ang Diyos na buhay sa mga buhay natin. Para maluwalhati natin siya. Kaya tayo ay nagpapatuloy dapat dito. To glorify Him. The question is not whether or not God's word is clear and reliable, but whether or not we will trust God's word and His goodness, walking in obedience to Him. Ang tanong nga lamang ay hindi kung ang salita ng Diyos ay klaro at maasahan, kundi kung magtitiwala ba tayo sa mga sinasabi niya sa atin at magtitiwala din ba tayo sa kanyang kabutihan at lalakad at mamumuhay ba tayo ng may pagsunod sa kanya? Yun po ang tanong. Kaya nga ang ganda nung inawit natin nais kitang mahalin, ibigin, hindi dahil sa iyong pagpapala, hindi dahil sa mga himala. Nakaranas tayo ng himala sa buhay natin ito kung talagang tayo Kristiyano. Pagbabago lamang ng buhay natin, mararanasan natin. Hindi sa mga pagpapala, hindi sa himala sa buhay natin, kundi tayo, nagtitiwala sa Kanya, kundi kung sino, ang kinata natin, kung ikaw ay ikaw, bilang Diyos sa buhay natin. Hindi po natin pwede kasing baliwalain o ikaila. Naranasan natin yung goodness ni God. Hello. Naranasan natin ito. Naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi tayo magpapatuloy sa Kanya kahit papano kung wala tayong naranasang goodness ni God. Ako naniniwala, kaya tayo nagpapatuloy. Naranasan natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay nating ito. Okay? As our Creator, ang Diyos natin, kaya nga yung kanta kanina, dahil ikaw ay ikaw, bilang Diyos namin, na pagkakilala natin talaga ang karakter ng Diyos, kung sino siya, matututunan nating maging palagay, panatag, at may kagalakan sa buhay nating ito. Ano man po ang nangyayari? Magkaroon man ng uwan, hindi natin alam. Okay? Panibagong uwan. At ang mahalagang tanong sa bawat sa atin, at ulitin ko po, tayo ang nakakaalam ito sa mga sarili-sarili natin. Ang mahalagang tanong, may nangyayari nga ba? May nababago nga ba sa buhay nating ito kahit papaano? Hindi bigla-bigla ang pagbabago Kahit papaano man lang, nare-realize nyo yun, alam nyo yun na may nababago ba sa buhay kong ito, sa mga pag-uugali ko? Nabawasan ba ang pagiging mainitin ng ulo ko? Tanong natin minsan sa sarili natin. Nabawasan ba ang pagiging mareklamo ko? Nabawasan ba ang pagiging chismoso ko? Chismosa? Hindi ako. Chismosa ka, babae yun Okay? Nabawasan ba ang kayabangan ko?
Check natin. Check natin ating mga sarili. Kaya nga, sabi ni Ed Welch, okay, or Edward Welch, sabi niya, okay, a licensed, Ed Welch, or Edward Welch, a licensed psychologist, faculty member, and counselor at the Christian Counseling and Educational Foundation in Glenside, Pennsylvania, wrote a book entitled When People Are Big and God is Small. Welch's book deals with our tendency to fear man rather than God, making a man appear bigger than God. Binubunyag lang dito ni Ed Welch sa librong ito yung spiritual dimension ng pagbibigay kasiyahan sa tao. People pleasing. Maraming ganito lalo na sa mga matataas na sa posisyon. Mayor ng bayan, governor, mga presidente. At kahit ordinaryong tao, pagka minsan napiplis natin, sila muna ang piniplis natin bago ang Diyos. At itinuturo dito ni Ed Welch yung tunay na daan sa book na ito, sa pamamagitan ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos, kung ano ang Diyos, yung karakter ng Diyos sa book na ito. At patungkol din sa atin, yung kalalagayan natin. Alam niyo ba ang kalalagayan natin? Lagi naman sinasabi sa atin ito, ang kalalagayan natin ito, wala tayong pag-asa kung wala ang Panginoong Kristo. Dahil wala tayo bagsak. Pero may pag-asa nga tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan kung lagi nating inaalala yung dakilang pag-ibig ng Panginoong Kristo ginawa niya on that cross. Yun ang mahalaga. Patungkol po ito sa atin, sa lahat at sa ibang tao. Kaya nga, salamat sa Diyos, nabibigyan tayo ngayon ng kalinawan sa mga bagay na ito upang tayo din naman, sabi nga, hindi tayo tumanggap ng, ng libro, ng Bible. Tumanggap kayo ng libre. Ano yung libre? Kaligtasan. Ibahagi nyo naman ng libre. Kaya nga sa ibang tao, kahit man lamang sa pananalangin ng mga mahal natin sa buhay, ang mga kamag-anakan nating malalayo, idalangin natin. Idalangin natin na mabigyan sila ng chance na malaman ng katotohanan. Dahil kung wala talaga ang Panginoon Kristo, mamamatay ang lahat na mapapahamak. Yun po ang katotohanan. Amen. Ito yung nagdadala daw sa atin, sabi ni Ed Welch, sa kaalaman sa Diyos at patungkol din sa ating lahat. Yung kalalagayan natin bilang mga tao. Yang librong yan. When people are big and God is small. At tuwing hindi daw tayo nagtitiwala sa Diyos at hindi sumusunod sa kanyang mga salita, ang nakakalungkot, at ito daw talaga ang katotohanan, sabi ni Ed Welch sa libro niyang yan, itinataas daw natin ang ating mga sarili bilang nakahihigit sa Diyos. At sinasabing mas nalalaman natin ang lahat at mas mabuti ang ating kaparaanan kaysa sa Diyos. Kaya hindi katakataka kung bakit pinamagatan ni Ed Welch his book, When People Are Big and God is Small. Balik tayo sa simula ng kwento ng tao. Alam niyo bang bago pa man kinain ni Eva at bigyan si Adan ng prutas, nagkasala na talaga sila Bago pa nila kainin yun, nagkasala na sila. Bago pa mangyari yun, nakainin nila, nagkasala na sila. Tatanungin naman natin, sa anong paraan na nagkasala na sila? Sa tingin nyo, ano sa tingin nyo, bago pa nila kainin, nagkasala na. Sa anong paraan nagkasala ang ating mga magulang? Nang sila'y mabigo. Nang sila'y mabigo, tingnan nyo to Nang sila'y mabigo na magtiwala sa sinabi ng Diyos sa kanila at sa kabutihang ipinamala sa kanila, yung kabiguan nilang yon na magtiwala dapat sa salita, sinabi ng Diyos, at hindi nga sila nagtiwala sa salita ng Diyos, yun ang nagdala sa kanila upang magdesisyon o mag-act on their own wisdom and desires.
At yun na nga, hanggang sa kainin na nila at sumuway at mamatay sa kasalanan. Puntahan natin ang nangyari sa Garden of Eden. Okay? Genesis chapter 1, 1-6. Sabay-sabay tayo magbabasa. Sundan niyo ako ha. Ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Verse 2, sumagot ang babae, maaari namang naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, ito na ha, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din si Adan. Kung titingnan natin, bago pa kumain ng prutas at habang tinutokso si Eva ng dyablo, yung ahas naging ahas si dyablo. Okay? Bago pa man kinain at habang tinutokso nga ni Eva ng dyablo, naglalaro na. Naglalaro na sa puso niya yung sinabi ng ahas sa verse 4 and 5. 4 and 5. Ang sabi sa 4 and 5, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, okay? Kung kakain kayo ng bunga niyon, makakaunawa kayo at kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Tapos kung titingnan natin dito sa binasa natin, natutukso na si Eva dito natutukso na. Tingnan nyo yung verse 6. Ang sabi nga Diyos sa verse 6, tingnan natin, verse 6. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay, di ba? Sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong sa payon. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Yun na, binigyan na niya si Adan. Sabi ko nga, natutukso pa si Eva dito Napakaganda sa paningin ang punong kahoy. Sabi nga dyan, sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Sa palagay niya. Tingnan natin mabuti ito ha. Kaya't sa puso't kaisipan, naglalaro na yung puso't kaisipan niya, nagkakasala na siya dito Dito pa lang nagkakasala na siya Sa puso't kaisipan pa lamang. Masarap yung bunga Sabi niya masarap. Lust of the eyes. Lust of the eyes. Sinabihan na sila, di ba? Narinig na nila na huwag kakain, pero ayun na nga nangyari. Balik tayo, Genesis 2 and 3. Okay? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami? Totoo bang sinabi? Okay. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Praise God. Binigyan na sila ng utos at babala. Mayroon ng babala. May utos at kasabay nun, babala, na pag ginawa nyo yan, huwag niyong kakainin at pag ginawa niyo yan, kayo'y mamamatay. At pansinin ninyo, may dinagdag pa dito si Eva Huwag daw namin kakainin o hihipuin man. Kung titingnan natin, mamaya pupunta po tayo doon. Dinagdagan niya ng hihipuin man. At pupunta nga tayo mamaya doon. Yung consequence ng pagdadagdag at pagbabawas ng salita ng Diyos. At yun na nga,
bumigay si Eva, hindi na niya sinunod ang utos. Hindi na pinagtiwalaan ng Diyos at ang kanyang utos. Kaya nga, bago pa man kumain si Eva ng prutas, sabi ko nga kanina, nagkasala na. Kaya nga sabi niya, sa palagay ko'y masarap. Nagkasala na si Eva dito. Nagkasala sa pamamagitan ng pag-aalinlangan. Nag-aalinlangan na siya dito na habang sinusulsulan ng dyablo at yon, anong nangyari? Hanggang binigyan niya, kinain niya at binigyan na rin niya si Adan, hindi na sila sumunod, binaliwala na ang salita ng Diyos at di pinahalagaan ang Diyos at ang kanyang salita at ang sinunod nila yung sulsul ng dyablo. At ito ngayon po ang punto, yung lesson nito sa atin ngayon. Ito yung lesson ang point nito sa atin ngayon. Alam nyo bang ginagawa din natin ito? Hello? Nagagawa din natin ito Sa anong paraan? Sa tingin nyo kaya, anong paraan na nagagawa din natin ito? Okay. Ito yun Pagbigo din tayong magtiwala sa Kanya at kung binabaliwala o hindi man natin sinusunod ang mga narinig natin sa Kanya, sa simpleng bagay sa buhay natin ito, in some way, nagiging Eva at Adan din po tayo. Masakit Pero yun po ang katotohanan. Nagiging katulad din tayo nila noon na pag binabaliwala at hindi tayo nagtitiwala at sumusunod sa Kanya at sa Kanya mga salita, in some way, nagiging Eva at Adan daw tayo. Sa tingin nyo kaya, may katotohanan? Hello? Nagiging katulad din daw tayo in some way, pag hindi tayo nagtitiwala, binabaliwala. At pag binabaliwala natin ito, hindi na tayo makakasunod. Sa mga naririnig natin, sa mga binabasa natin, nagba-Bible study tayo. Pero kung walang nangyayari sa buhay natin, sa pagba-Bible study natin, at sa pakikinig ng preaching, o kung magbabasa man kayo, at marami sa inyo dito na tumutunghay sa mga social media, ang dami nating na-feed sa atin na mga preacher sa social media. Pero kung walang nangyayari, in some way, ito po yung nakakalungkot, in some way, lahat po tayo nagiging Eva at Adan. Payag kayo? Pero yun ang katotohanan. In some way, nagiging Adan at Eva tayo. Hello? Nakakalungkot na ang malinaw na lagi na lamang ang sinusunod natin ay yung bulong, panlilinlang ng dyablo. Hindi natin minsan napapansin yan. Pero dapat maintindihan natin na minsan talaga yung bulong panglilinlang ng dyablo ang minsan o palagi nating sinusunod. Sasabayan pa yan ng desires, yung lust of this flesh. Diba? Nandyan lang yan yung lust, nandyan lang yan Habang nasa katawan tayo, katawang ito, may desire ito. May normal naman yun May desire ang katawan natin. Nature natin yun yung desire, yung lust. Kaya nga, ang laging paalala sa atin, magpatuloy tayo sa Diyos kasi mahalagang may self-control tayo from God's Spirit. Amen. Yung fruit of the Holy Spirit, self-control. Siyam yun. Kaya nga kung tayo ay nagsusumikap sa buhay natin ito, kakayanin natin yung desire, yung lust ng flesh na ito. Amen tayo doon. Mahirap po ito, pero kinakailangan nating ipamuhay. Kinakailangan nating pagsumakitan sa buhay natin ito. At tingnan nyo, pagka nagpadala na tayo sa flesh, sabi ko nga, normal, nandyan lang yan. Natutulog lang yung desire, yung lust sa loob natin. Kasi talagang nature natin yan, nandun yan. Pero kinakailangan nating magpasakop sa Diyos. Sa banal na Espiritu. Patuloy nating ipamuhay, kaya nga malimit kong ipinapaalala, i-memory natin yung fruit of the Holy Spirit. Ilan yon? Fruit of the Holy Spirit. Kayo dyan, ilan? Sigaw. 9. Naiisa-isa nyo ba yon? Na-evaluate ba natin ang buhay natin, yung lahat, yung siyam na yon? Dito pa lamang makikita natin yung mga kahinaan, mga pag-uugali natin. Amen.
pag ini-evaluate natin yung siyam na yun, yung kahalaga nito. Kasi, pag nagpadala talaga tayo sa flesh, bumibigay din tayo eh. Pero ang mahalaga, we have the heart of repentance. Amen? Pag nagpadala tayo sa flesh, ang nakakalungkot, sabi ko, in some way, ulitin ko, nagiging Eva at Adan tayo. O, katulad ni Eva, sa simula pa lamang, dahil sa ganda, sa paningin niya, at yung kasiyahan na mararamdaman niya, pag sabi niya sa palagay niya, masarap eh. Sa palagay ko, masarap ito eh. Yung masarap sa feeling, dahil matutugunan yung desire. Matutugunan yung desire natin. Na kung di tayo nakaka-realize, kung hindi po natin na i-check ang ating mga sarili, itong paglilinlang ng dyablo, paglilinlang ito eh. At sasabayan nga, sabi ko nga, nung last desire ng ating katawan, titirahin at titirahin talaga tayo. Titirahin tayo sa lust of the eyes, lust of the flesh. Disimulado ang dyablo. Disimulado siya. Hindi halata. Ibig sabihin ng disimulado, hindi halata ang pagsusulsol, ang pag-deceive ng dyablo. Ang pag-atake niya sa tao, sa atin man, ay sa ganda ng comfort. Okay? Ng mga bagay, comfort ng bagay, na ipapakita at ipapadama niya sa atin. Kaya check. Dapat alam talaga natin kung sino ang kalaban natin. At alam natin ang mga sarili-sarili natin, ang mga kahinaan natin. Ipakita ng Diyos, convict us, Holy Spirit, para makita natin ang mga kahinaan natin at patuloy nating maisuko ito sa Diyos. Hello? Tama? Amen. At hanggang pag ang sinusunod na natin ay ang ating flesh, taga-sulsul lang naman talagang dyablo eh. Tandaan natin yon. Tayo pa rin ang masusunod. Tayo pa rin ang masusunod. Desisyon pa rin natin eh. Kung tutugon, papatusin natin yung sulsul ng dyablo. Kung papatusin natin yung ganda na nakikita natin, na patuloy na inuudyok sa atin, yung nakikita natin, at yung pwedeng masarap na mararamdaman natin, kaya nga ma-realize po natin ito. Huwag naman po tayo maging Eva at Adan na nagdesisyon sa sarili nilang kakayanan at kaparaanan. Kaya nga nasabi ni Ed Welch sa kanyang libro, sa kanyang book, we act as though we are big and God is small. Sa sitwasyon nila Adan at Eva noon, yung pangyayaring yon, yung binasa natin, at ma-imagine nyo yung sitwasyon na yon, hindi na nila kailangan ng tulong para i-question pa ang salitang narinig nila kay God. Mahalaga minsan din ang pagka-question sa narinig at nababanggit sa atin, narinig natin sa ating Diyos. Mahalaga po ito. Okay? Hindi na nila kailangan ng tulong para i-question ang salitang narinig nila kay God. Paano nga naman nila i-question pa yung dyablo na ang kasama nila. Katulong sa kanila na bumubulong, at yun na nga, pinatulan nila. Bumubulong ng kasinungalingan. Tandaan po natin, di ba, ang sabi ng Bible, ang dyablo ang ama ng the father of lies. Nagdulot na nga siya ng pagdududa nung pagkakataong yun Nagbigay na siya ng pagdududa, pag-aalinlangan tungkol sa salita ng Diyos. Puntahan natin ang Genesis uli, chapter 3, verse 1, yung last part, 3:1b. Okay. Dito pa lamang yung sulsol, di ba? Ang sabi diyan, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tingnan nyo Okay? Huwag kayong kakain. Sinabi ba niya na huwag kayong kakain ng bungang kahoy sa halamanan? Ganyan ang dyablo. Pagdududahin, pag-aalinlanganin tayo sa sinasabi sa atin, naririnig natin sa ating Diyos. Ganon din tayo sa ngayon. Kaya nga mahalaga na nagpapasakop tayo sa Diyos at mahalaga tayo nagpapasakop sa authority ng Kanyang salita. Kasi sa panahon natin ngayon, aktibong-aktibo yan
Aktibong-aktibo ang dyablo. Gusto niya, alam naman natin, narinig na natin ito, gusto niyang maraming makasama doon sa lugar na pagtatapunan sa kanya. Kaya, ang sulsol, pagdideceive sa atin, kahit man tayo, i-deceive. The more na tayo lumalapit sa Diyos, the more na nabubuksan tayo sa katotohanan, the more na i-deceive tayo. Nainiwala kayo doon? Kasi gusto niyang maraming makasama talaga. Aktibong-aktibo siya talaga ngayon. Kaya nga sabi ng 1 Peter 5:8, alam natin ito, be sober, be vigilant, because your adversary, our enemy, adversary, the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Yun naman talagang pamamaraan ng dyablo eh. Naisaksak sa kaisipan natin ang pagdududa at pag-aalinlangan sa salita ng Diyos. Yung mga naririnig natin sa Kanya, yun ang gagamitin niyang kaparaanan para tayo magduda at mag-alinlangan. Pero, kung talagang nananangan, nagtitiwala tayo sa Diyos at sa Kanyang mga salita, yung patuloy tayo nagpapasakop sa Kanya, patuloy tayong lumuluhod, Panginoon Diyos, hindi ko po kaya, tulungan niyo po ako. Kung tayo po ay ganito, sigurado namang hindi tayo malililang basta-basta ng dyablo. Amin kayo doon. Mahalaga po ito eh. Kaya nga sabi ng Hebrew 4:12, narinig niyo rin ito, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the hearts. Napakahalaga po nito. Nagsalita ang Diyos, nagsalita at narinig natin. Narinig nyo ba? Naririnig natin. Naririnig natin eh. Nasa atin na lamang kung anong response natin, di ba? Naririnig naman natin eh. Hindi magbabago. Hindi nagbabago o magbabago ang kanyang salita. At bukod pa dito, sapat-sapat. Ako po'y naniniwala, sapat-sapat ang pagpahayag ng Diyos sa bawat sa atin. Binigay at narinig na natin ang dapat nating marinig at malaman. Mahalin naman natin siya. Pahalaga naman natin siya. Sambahin at sundin sa pamamagitan ng mga salitang naririnig po natin sa Kanya. Amen. Ang question nga lamang, uli, na ito na naman tayo, will we trust God by trusting His Word? Or will we question God's Word? Magtitiwala ba tayo sa pamamagitan ng malaking pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang salita na naririnig natin? O i-question natin ang dakilang kapangyarihan ng Kanyang salita? Magpapasakop ba tayo sa authority ng Diyos, authority ng Kanyang salita sa buhay natin ito? Kaya nga ang tanong ito yung tanong, kasalanan bang mag-question habang nagbabasa tayo ng Bible? Kasalanan ba na habang tayo nagbabasa ng Bible, tayo nagka-question? Ano sa tingin ninyo? Sabi ko nga minsan, kung naalala nyo, sabi ko nga, minsan naman paglaruin din natin ang ating mga kaisipan habang nagbabasa tayo, habang nakikinig tayo. At yung hindi maiwasan, nagtatanong din talaga tayo. O naranasan na ba natin mag-question, yun na nga, habang nagde-devote tayo ng salita ng Diyos? Kasi marami sa atin, ako narinig ko rin ito, at ako man, nung ako'y nagsisimula, bakit ganun na nangyari? Bakit ganito? Bakit ang sama? Ang ganito, ganyan? Lalo na sa Old Testament, di ba? Bakit si King Ahab na sinasabi ng Bible na pinakamasamang naging hari ng Israel, bakit napakasama niya? Samantalang siya yung apo ni Haring David. Si King Ahab talaga ang napakasamang naging hari. At karamihan naman talaga, halos iilan lamang ang naging mabuting hari ng Israel. Bakit napakasama niya? Minsan, dapat habang nagtatanong din tayo, bakit napakasama niya?
Samantalang apo siya ni Haring David. Bakit ang daming namatay sa kanila noon? Sa ilang. At hindi lamang basta namatay sa ilang. Patay agad eh. Kung babasahin niyo sa Old Testament. Imagine 3,000 men killed in the incident of the golden calf. Nung umakyat si Moses sa Mount Sinai, nag-stay siya doon ng 40 days and 40 nights, kung saan nagsalita sa kanyang Diyos, binigay yung 10 utos. At pagbaba niya, di ba, alam natin ang kwento, gumawa na sila ng golden calf at yun na ang kanilang sinasamba. Kaya at the same time, 3,000 men killed in that moment. 14,700 killed in Korah's rebellion. Na kung saan itong si Korah ay salipi ng Levi, mga priest. At nagrebelde si Korah kasama ng kanyang sambahayanan laban kay Moses at Aaron nung habang nandun sila sa ilang. Imagine, 14,700 killed at that moment nung sila ay nagrebel laban kay Moses at Aaron na appointed ng Diyos bilang kanilang leader. 24,000 killed in Baal of Peor. Dahil sa pagsamba nila kay Baal sa Peor, sa lugar ng Peor, bago sila pumasok ng Jordan sa Promised Land, imagine, 24,000 killed. And so on, ang daming namatay. Minsan nagtatanong din tayo sa mga sarili natin, bakit ganun si God? Habang nagbabasa tayo, lalo na nga, sabi ko nga sa Old Testament, di ba kayo, marami akong narinig na ganyan eh, bakit ganun? Kaya nga dapat, alam na alam natin ang karakter ng Diyos. Hello? Alam na alam natin ang karakter ng Diyos. At alam natin that God is love. Amen. God is love. Pero sa konteksto nito, God at the same time is a God of justice and a God of wrath. He hates evil. He hates sin. So sa tanong na kasalanan bang nagtatanong tayo habang nagbabasa, habang nagme-meditate tayo ng Word of God? Hindi. Siyempre hindi. Hindi natin maunawaan ang lalim at yaman ng dakilang paghahayag ng salita ng Diyos kung hindi natin i-expound ang Word of God sa pagtatanong din sa mga sarili natin. Banal na pagtatanong po ito. Banal na pagtatanong, hindi sa ina-underestimate natin ang Diyos. Bagamat naapektuhan tayo, ba't ganon? Ang daming namatay. At bigla-bigla na lamang. Pero banal na pagtatanong po ito. Nandiyan pa kayo? Kaya ang tanong sa atin, ang challenge sa atin, yung tanong nagbabasa ba talaga tayo ng Bible? Yun ang tanong. Nagbabasa ba talaga tayo ng salita ng Diyos? At kung nagbabasa man tayo, naglalaan tayo ng oras, ng panahon dito, at nata-challenge tayo, nagtatanong tayo sa karakter ng Diyos at naiintindihan natin ito, na talagang siya ay God of love, and at the same time, God of justice, and God of wrath, galit, because He hates sin and evil. At kung talagang naunawaan natin habang tayo nagbabasa, at nagpapasakop sa authority ng kanyang salita, magkaroon naman tayo ng response sa buhay natin ito. Mahalaga yung response naman natin na kung talagang binabasa natin at yung narinig natin sa kanya, may response naman talaga, may tunay na nangyayari at nababago sa buhay po natin ito. Ang salita po ng Diyos sa kanyang quality, yung quality nito at yung quantity ng kanyang content ng Bible, perpektong-perpekto po ito. Lahat ng nandito, okay, ay purong katotohanan at mapagkakatiwalaan. Tulad ng Diyos na perpekto at punong-puno ng katotohanan, for He is the Word of God. Ang salita ay kasama na ng Diyos sa simula pa lamang. At walang dapat bawasan o idagdag dito na kung ina-alter o binabago natin ito, tulad ni Eva, nang sabihin niya at dinagdagan niyang, balik tayo sa Genesis chapter 3, verse 3. Makita natin, yung sinasabi kanina dinagdag. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon, sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin. Ayan na. Nihipuin man
ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, ay mamamatay kami. Okay? Nihipuin. Tingnan nyo mabuti ha. Okay, nihipuin. Ang utos lang naman sa kanila huwag kakainin eh. Let's go, Genesis chapter 2, verse 17. Maliban, sabi ng Panginoon, sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. May nakita kayo dong nihihipuin? Di ba? Pero anong ginawa ni Eva? Dinagdagan niya ng ano? Ni hihipuin. Ang sabi lang sa kanila, huwag kakainin. Okay? Yun lang ang utos sa kanila huwag kakainin. Kasi nga, sabi ko nga, perpekto ang salita ng Diyos. Kaya, mahirap at delikadong magbawas, dagdagan man ito. Kaya nga, ang sabi diyan, sa quote, okay? The problem with altering God's word, it distorts God's character. Adding do not touch rule made God seems overly strict and unreasonable. And this mindset makes it easier to doubt His character of goodness. Malinaw po ito ha. Kaya nga, napakahalaga na, meron pa yan. It undermines God's authority. Eve implicitly placed her own judgment on par with God's. It creates a point of attack for temptation. The serpent could then use this addition to his advantage. Tandaan po natin, na pagka delikado talaga, pag nagdadagdag at nagbabawas tayo sa Word of God, aatake. Ito yung madaling pag-atake ng diablo sa atin. At yung authority ng salita ng Diyos sa buhay natin, talaga namang nalalampasan. Kaya nakakalungkot. So sa atin naman ngayon, ano ang tendency naman natin? Nagdadagdag ba tayo sa salita ng Diyos for our own advantage? Pwedeng nangyayari ito kasi marami ngayon na sa mga social restrictions tulad ng patungkol sa limitasyon sa music, mga worldly music, sa pananamit na lamang. Okay? Maraming nagsasabing bawal ganito, unless na hindi tayo nakakasira ng paningin ng ibang tao, o even Christians, okay? Sa pag-inom lang ng alak, etc., marami po ito Ito, tingnan nyo na lamang, kalimitan sa Western countries, they take things away from God's Word. Okay? Kalimitan sa kanila, America, Europe, Australia man, okay? They take things away from God's Word. Tulad ng sinabi ng Bible, God's hatred for divorce. Usong-uso yan sa mga Western country. Usong-uso sa kanila yan, ang mga divorce na yan. Kasi karamihan sa kanila nag-e-excuse na ang isa raw, excuse nila, kaya gusto nila ng divorce. Unfaithful itong kasama ko Kaya kailangan ko ng divorce. Pero ang gusto lang talaga, humanap ng iba. Kaya gusto nilang magkaroon ng divorce. God hates divorce. Tandaan po natin ito. Yung utos din ng Diyos to forgive. Forgive and you shall be forgiven. Are we altering God's word for our favor? Yun po ang tanong Kaya nga, mahirap po. Ang pinakamalinaw at klarong-klarong failure natin, okay? Pinaka-failure natin at ang pagkabigo natin upang mag-trust, magtiwala sa Diyos, ay yung pong disobedience natin sa Kanyang salita. Yung pag-disobey po natin sa Kanyang salita, yun po ang malinaw na malinaw. Yun ang utos ng Diyos Pahalagahan mo ang aking salita.
Kung pinapahalagan mo ang salita, ako yan. Kaya yung disobedience natin sa kanyang salita, yung po ang malinaw, unang-unang klaro ng failure natin, pagkabigo natin na mag-trust, magtiwala sa kanya. Yung pagsuway at katigasan ng ating mga ulo, ang nangingibabaw. Ang nangingibabaw sa authority at paghahari sana. Paghahari at authority sana dapat ng salita ng Diyos sa mga buhay natin. At sinasabi din, ng disobedience nating lahat tayo nagdi-disobey At ang sinasabi ng disobedience natin, alam ko naman ang salita Marami naman akong nakikinig na salita Alam ko ang salita. Pero instead, yung gusto pa rin natin na susunod sa buhay natin ito. Di ba? Marami nagsasabi, hindi, dami ko nang narinig. Alam ko ang salita ng Diyos. Pero yung paring desire, yung sarili pa rin natin ang nasusunod at hindi ang Diyos. Yun po ang nakakalungkot. That is why, this is the fruit of our decision to make ourselves big. And God is small. At kung may pagkakataon man daw sa buhay natin ito, naharap tayo sa pagsunod o pagsuway, maglalaban ng ating desisyon Haharap tayo sa pagsuway o pagsunod. Ang tanong ay kung makakatulong ba ito, maganda ba ito, pero hindi yun ang dapat na tanong. Ano ba talaga ang sinasabi ng Diyos? Ano ba talaga ang dating ng salita ng Diyos sa atin? Yun po ang mahalaga. Na kahit di natin maunawaan at mahirap ang sitwasyon, yung hindi naman tayo nag-take advantage na dahil gusto lang natin ang masunod. Kasi ang gusto lang talaga natin, karamihan sa atin, marami sa atin, ang gusto lang natin ang masunod. Yung masarap at maganda, comfort. Tama? Pero kinakailangan natin paglabanan ito ng tunay na pagsunod, pagpapahalaga sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Dahil kung tayo sumusunod ng buong puso, listen, kung tayo sumusunod ng buong puso at nagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang salita, ang maganda po nito, ito po yung maganda, mag-flow out. Mag-flow out yung trust, yung faith, and surrendered life natin sa ating Panginoon sa Kristo. Tandaan po natin, ulitin ko, disobedience comes from a heart of doubt and rebellion, pagsuway. Kaya nga, it creates our only hope is repentance of sin and surrender to Christ as Savior and Lord. We, as believers, must also realize, however, our similar sins of disobedience. Lahat po tayo talaga nagdi-disobey. We must depend on the transforming power of the gospel, the word of God, and the sanctifying work of God's Spirit to empower us to trust God, to submit to His word, and to walk in obedience by His grace and for His glory. Amen. Malinaw po ito. Kinakailangan talaga natin magpasakop sa Diyos at sa authority ng Kanyang salita. Kaya ngayon pa lamang, i-check nyo ang inyong mga Bible sa bahay, baka ito'y naaalikabukan lang. Hello? Amen? Let's pray at palakpakan natin ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah! Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po muli sa umagang ito na patuloy niyo kami pinapaalalahanan na kayo muna bagong lahat, yung pagiging Diyos no, sa buhay namin at yung kahalagahan ng inyong salita na patuloy namin itong isik your word dahil kayo ang revelation nito kung sino kayo, ang karakter ninyo at kung ano kami sa kalalagayan namin ito. Kaming lahat na maintindihan namin, ulitin po namin ito, mahabag po kayo sa amin dahil kung wala kayo sa buhay namin ito, kahabag-habag po kaming lahat. At patuloy na sa puso namin, ang buhay namin ito ay patungkol na lamang sa inyo, Panginoon Kristo. Dahil pansamantala lamang kami sa buhay na ito. Ano man ang bukas, ano man mangyari, handa po kami, by your grace and by your mercy, na kami handa na harapin anumang pagsubok, anumang sitwasyon. Dahil alam po namin ang inyong mga salita na kami patuloy na dapat magtiwala sa inyo at sa inyong mga salita, ang mga pangako nyo.
Salamat muli. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Napakaganda po ng ating napakinggan sa umagang ito. How to trust God. Especially sa mga pagsubok at problema na ating nararanasan sa ating mga buhay. Hindi po ganun kadali ang mag-trust sa Lord kapag may mga pagsubok tayong nararanasan sa ating mga buhay. But praise God dahil sa kanyang mga salita, patuloy tayong napapaalalahanan na by His grace, tayo po ay makakapagpatuloy sa ating paglilingkod. Amen. Hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa ating Panginoon dahil alam niyo naman po yung nangyari sa aking buhay, yung nadisgrasya ako, almost 1 week talaga akong hindi lumabas sa bahay kasi nga yung mukha ko ang napuruhan. Pero by His grace, ang hirap mag-trust sa Lord kapag nasa ganun sitwasyon. Pero salamat sa Panginoon dahil sa kanyang mga salita na katulad nito, patuloy tayong napapaalalahanan na dapat tayo talagang magtiwala sa ating Panginoon. Amen? At lahat ng mga ginagawa natin sa ating Panginoon, sa ating mga paglilingkod, hindi po ito nasasayang. Our labor in the Lord is not in vain. Amen? We will reap in due time. Kaya tayo po ay manalangin, tayo po ay magbibigay. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. At muli, O Diyos, salamat po sa iyong mga salita na patuloy na naitatanim sa aming mga puso. Turuan niyo po kami, Panginoon, how to really trust in your word, O God, na ang mga salitang ito'y patuloy na aming mararanasan sa aming pang-araw-araw na buhay. Help us, dear Holy Spirit, how to obey you, O God, in every day of our lives, Lord. At salamat po sa oras na ito, sa pera na malilikom po namin, O Diyos. Dalangin po namin na ito po, O Diyos, ay magagamit for the expansion of your kingdom, O God. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa buhay ni Pastor. At dalangin po namin, Panginoon, patuloy na pagkilos niyo po sa aming mga buhay. Salamat po, aming Ama, sa inyo ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo na po ay malayang magbigay. Ito po yung tithes, offering at saka yung church building. Praise the Lord! Maraming pong salamat sa ating Panginoon sa buhay na salita na atin na naman pong narinig sa araw na ito. Amen po. Natuwa po ako kasi lumapit po sa akin si Kuya. Sama po ni Ate Lourdes at Kuya Dionisio. Good to see you again po, Kuya. Welcome back. Praise the Lord. Meron pa po ba tayong mga iba pang bisita sa araw na ito? Wala po? Mga nagbabalik. Praise the Lord sa mga buhay po ninyo. Ate Ason. Praise the Lord. Meron pa po ba? Wala na? Praise God. Kasi meron po akong isi-share ng konti sa inyo dahil related na naman din po dito sa message po na ating narinig. Kasi 2025 ngayon pero may share ko lang sa mga nakarinig na, alam na nila to. Ginamit ang tatay ko ng Diablo upang hindi na ako, parang ihinto sa pagsunod sa Panginoon. 18 years bago makarealize ang tatay ko na ang kinaroroonan ko ay tama.
Kasi sumusunod ako sa Lord the way, the truth, and the life. Sabi ng tatay ko, year 2000, bakit kasi kung ano-ano ang pinupuntahan mong relihiyon? Kung magsisimba ka naman, nasusunod mo naman ang ganggan ng Diyos. Ano yung ganggan? Utos ng Diyos, sabi niya sa akin. So tatay ko po yun, ano? Ano yung sabi sa 10 Commandments? Honor thy father and thy mother. Ang linaw, pero malinaw na hindi ko po sinunod ang tatay ko. At praise God, after 18 years, nakarealize po ang tatay ko na ang kinaroroonan ko, ang sinusunod ko, ay ang totoong buhay at makapangyarihang Diyos. Nakarealize ang tatay ko na sabi niya sa akin, anak, mamamatay na yata ako, sabi niya. O tay, sabi ko naman, diretsahan. Pag mamatay kayo, saan kayo pupunta? Ako antay, hindi ko alam. Pagpunta mo doon, saka mo na lang malalaman. Sabi niya, Nay, antay, inarsulaan niyo kung saan kayo pupunta. Impyerno, tay. Diretsahan talaga ako kung magsabi kay tatay. Ha? Takot si tatay ko. Kasi alam niya kung lagi kong sinasabi sa kanya na si tatay kasi kapag may magpapaalbularyo, siya ang hinahanap. Siya pa ang mag-aatang. Oo. Tapos, pagpupunta kami ng church, sila naman pauwi na. Laging ganyan, pauwi na galing sa nangungunang nagsisimba. Nung hindi na sila nagsisimba, nagtaka ngayon yung mga dati nilang kasama. Asan na sila tatay at nanay mo, di na sila nagsisimba. Sabi ko, si mama na sila sa akin. Sinusunod na rin sila sa Panginoon. Sumasamba na sila sa church na namin sila nag-a-attend. Hindi porkit hindi sila nag-a-attend, nagsisimba, sa amin na sila sumasama. At praise God, nauuna pa si tatay. Sabi niya, tayo na, late na tayo. Kaya kahit wala ako dito, nakikita niyo si tatay noon, sila ni nanay magkasama. So praise God. Dahil kung mananahan po tayo sa salita ng Diyos, ipaglalaban natin ang pananampalataya natin. Dahil alam natin na nandoon tayo sa totoong pananampalataya, andyan ang pagpapala ng Panginoon na ang lahat ay susunod. Hindi lang si tatay ang sumunod, inuna pa niya yung mga kapatid ko ni Lord Si Bam, hindi ko na isa-isahin po ang mga pamilya ko. Praise God dahil isa-isa niya po kaming dinadala sa lugar na ito. Sa kanyang pananambahan at sa faith na meron po ako na extend po sa aking buong family. Dahil promise naman po niya, di ba, tulungan niyo po ako, Pastor. As for you and my house, we will serve the Lord. At 2010, nakita niyo rin po ang asawa ko, sumusundo lang po yan hindi siya sumasama sa church, susundo lang niya sa amin na mag-iina. Hanggang 2010, binuksan po ng Panginoon ang kanyang puso't isipan, makakilala rin po sa kanya. Siya na ang nag-aya sa akin sa church. Hanggang sa binigay na rin po niya yung kanyang, may mga kaparaanan si Lord kung paanong natin sa kanya yung ating pagtitiwala. So kasama ko na rin po siya sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Kaya wag po tayong magsawa na ipanalangin ating mga kamag-anak, ang ating mga mahal sa buhay. Dahil in God's due time, aani po tayo. Praise God. Hallelujah. Tayo na po ay tumayo at magtatapos na po tayo. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Aming Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Luwalhatiin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Dapat kang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil Lord, kung wala ka, Panginoon, Lord, wala po kaming magagawa. Wala po kaming pwedeng ipagmalaki, Panginoon, kundi ang Ikaw ay nasa puso po namin, Panginoon. Kundi Ikaw ay, Panginoon, ay, Lord, nananahan, Panginoon. Lord, wala po kami, Panginoon. Wala pong saysay ang buhay na ito, Panginoon, kung wala ka. Kaya, Lord, patuloy na samahan niyo po kami, Panginoon. Pangunahan sa pang-araw-araw po namin buhay, O God. At ang lahat ng aming naririnig, Panginoon, Lord, naway magsilbing kalakasan po namin, Panginoon, upang makaya po namin, Panginoon, magsabing hindi sa kaaway, Panginoon, sa lahat ng ginagawang taktik
ka, Panginoon, ng Diablo upang kami ay manlupaypay, Panginoon. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na kami ay magapi, Panginoon, ng anumang gawa ng kaaway sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong presensya dahil alam po namin, Panginoon, patuloy mo po kaming sinasamahan. Maraming pong salamat sa mga salita na aming po narinig. Tuloy na ikaw aming pinupurit, pinapasalamatan, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, di mo po kami pinapabayaan. Maraming pong salamat at sa pansamantala po namin, Lord, pag-uwi na naman po sa aming kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Lord, hayaan mong bigpit po namin ang inyong protection, Panginoon. Ilayo niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa anumang kapahamakan, Panginoon, sa aming daraanan. At sa buong linggo na naman pong darating, O God, patuloy mo po kaming samahan, Panginoon. Bigyan mo po kami ng, Lord, wisdom, Lord God, na patuloy na piliin ang sumunod po sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. Ikaw ang aming patuloy na pinupurit, pinapasalamatan sa aming buhay, sa puluwagang ito. Ikaw ang patuloy na maitaas. Salamat po, Lord God. Ito pong aming samot na langit sa mataas na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna ay magkamayan bago maghiwa-hiwalay.